Proverbs chapter 18. And verse number 20. Proverbs 18 and number 22. Now, ano ulit ang sinasabi ng Parikaan 18:22? Ay ko lahat, ready? Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth the favor of the Lord. Panginoon, humihingi kami ng pagpapala sa paghahatid ng iyong salita. Humihingi ako ng pagtulong mo, pagtulong mo, O God, Holy Spirit. Pabigyan namin ng kapulihan ng aming Panginoon Kristo sa ulat nito. Salamat po, aming Ama, sa pag-iingat sa mga dakilang bagay na ginawa po sa iyong church. Ito mga nakarang araw, maging hanggang magiging umaga, at maging hanggang sa lumaan. So, tunay, ako'y kumadalangin ng iyong kapangyarihan na kailangan ko po para mag-deliver ng salita mo. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now, last Sunday ay ating pinag-usapan po itong ating mensahe about spiritually and practically good marriage. Ang natin, spiritually and practically good marriage. Okay, yes. Bagaman ito po yung para sa mag-asawa, pero isip ko pero kailangan po ito ng ating mga young people. Kayo mga dalagang binata, kailangan niyo po ito. Okay, so kaya ibig ko mag-diagnose kayo. Ulit ng mga talata, basahin niyo po, at magsilbing gabay niyo ito sa hinaharap kapag kayo ay mag-aasawa na. Kailangan niyo ito, hindi lang para sa mga mag-asawa. Ano po? Now, ating pinag-usapan last Sunday about spiritually and practically good marriage. Diba? Kapag sabing spiritually, ang ibig sabihin is what? Yung magagawa ng Diyos sa inyong pamilya. Are you with me? Amen? Yung magagawa ng Diyos sa iyong pamilya. Ano po? Kung pahihintutan mo siyang gumawa. Tama ba? Amen? Yung gagawin ng Diyos. No? Alright, kaya spiritually good marriage, sabi natin na Sunday, it requires what? 5 things. 5 bagay ang kailangan spiritually na gawin, 5 bagay ang kinakailangan para magkaroon ng masayang tahanan, di ba? Ano yung nire-require? Number 1 is what? Kailangan ng salvation. Kailangan ang mag-asawa ay pareho kapwa nakakilala sa Panginoon. Hindi magiging mabuti ang pagsasama ng mag-asawa kung isa yung unsaved. Amen? Kailangan ko ba? Ano kailangan? Ligtas pareho, di ba? Si Pablo nagsalita sa 1 Corinto chapter 7:39. Ang pinag-usap rito, widow. Di ba? Byudo yung Kristiyano. No? Pero kung mag-aasawa muli sila, ang anong requirement? Kailangan ay nasa Panginoon pa rin. Di ba? Only in the Lord. Okay, 1 Corinthians chapter 7:39. Amen, Bishop? Amen? O kaya talagang mahalaga na tinuturunin ka, ang Kristiyano, hindi dapat makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya para maiwasan na makapag-asawa ka na lang sa iyong kailangan, huwag kang magpalika o huwag kang maligaw na unsaved. Amen? Ngayon, kung mag-asawa na, yung isa naman ay hindi ligtas. Anong turo ng Bible? 1 Corinthians chapter 7:13-16. Ano sabi ng Bible? Kung yung asawa na, kung ikaw naman ay saved, kung asawa mo hindi saved, ano kailangan? Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians 7:13-16. Ano sabi ng Bible? Kung hindi ka naman hinihiwalayan, at hindi ka naman pinatahiwalay, huwag kang umalis. Amen? Huwag kang hiniwalay. Pagpasa pa kayo ito ba, Bar Justin? Kaya sa Bible? 1 Corinthians 7:13-16. Kaya lahat, ang babaeng may asawa, hindi mananampalataya, no? At kalooban niya naman makapamahay sa kanya, okay, hindi ka naman gusto hiwalay, hindi ka pinapalayas, huwag kang humiwalay sa iyong asawa. Bakit? Verse 14, sapagat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa magitan ng kanyang asawa. Okay? No, hindi na nangahulugan, ligtas na rin ang asawa mo sa pagligtas ka, hindi na ibig sabihin. Ang ibig sabihin is what? The word banal sa King is what? Sanctified is what? Set apart. Nangahulugan ito na kahit papaano, may pagtatanging pa rin ang Diyos sa pamilya mo. Bakit? Sapagat may anak siya doon. Amen? Sapagat yung sa save.
Remember, si Lot. Bagamat masama yung Sodoma at Gomora. Can you see that? Hindi agad ginunaw ng Diyos. Okay, medyo itinangi pa rin niya, alang-alang kay Lot na naroon. Nung makaalis si Lot, tsaka niya ginunaw. Are you with me? Dahil sa ganun busy, ako, hindi ba? Bagamat sila ba ay what? Hindi believer. Pero si Jacob, tumira sa kanya. At kung si Jacob, ang ibig na umalis, ano sabihin ka, Dilaban, huwag kang umalis. Kasi natutuhan ko, mula nang dumating ka sa akin, nakikinig ka sa akin, mula nang dumating sa akin, pinagpala mo ng Diyos mo. Maging si Joseph sa Egypt. Pinagpala ng Diyos yung sa bahay ni Potiphar, sapagat si Joseph naroon. Diba dami? So, nangahulog ka nito na may pag-asa pa rin masayid yung unsaved. Amen? Sapagat yung saved ang nagiging paraan ng Diyos para maakay yung unsaved, yung maligtas. Ganun din ang iyong mga anak. Are you with me? Amen? Anong kailangan na? The saved spouse should be very faithful to the things of God. Okay? Maliwanag ka? Maaaring pagtawanan ka, awayin ka ng partner mo, maaaring kampihan pa sila ng iyong anak, baptisin ka siya, ikaw yung Kristiyano, okay? Maipakita mo pa rin ang iyong pananampalataya. Ipakita mo rin pa rin ang katapatan mo at pag-ibig mo sa Diyos. Maliwanag ka? Kasi hindi yung madalas ang nangyayari. Madalas ang nangyayari, nagpapatalo yung saved. Yung saved pa ang sumusuko. Nakikinig sa akin? Yung saved pa ang umaayat, yung saved pa ang nagbabalasnad, yung saved pa ang tumapalikot. Sa layunin niya, na wag na lang magkaroon ng pag-aaway sa bahay. But kasi, ang pinag-aaway, yung iba ay tungkol sa Diyos. Bakit mo susuko ang Diyos mo? Isa-isa nagsasalita ko sa bakat, nakita ko yan. Hindi rin napaayos yung pamilya niya. Kawawa yung taong yun. Believe me. Alilibinin, kung hindi sumuko, baka yung pamilya narito pa rin. Okay? Hindi mo naging tulong ng Bible. The same spouse should be very maging faithful ka lang. Dumalo ka. Okay? Manalangin ka. Okay? Akayin mo yung pamilya mo. Akayin mo yung mga anak mo. Sapagkat kung susuko ka, okay, hindi ng design ng Diyos, mapapahama ka ng bahay mo. Magsilbing asin, ilaw ka ng iyong tahanan. Nandun ka na eh. Kaya, ngayon, hindi naman mga yung people natin, pag-ibisig ka ulit, okay, you see, maging lesson sa iyo. Huwag kang makipumatok sa hindi mananampalataya. Okay, kaya a spiritually good marriage requires, number one, is what? Pakalabas? Salvation. Number two is what? Fellowship. 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 Pakikisama sa Panginoon sa Kristo. Fellowship. Listen, sabi ko, it is one thing to be saved and another thing to be in fellowship with God. It is one thing to be saved and another thing to be fellowship with God. Hindi sa pag-save, may pakikisama sa Diyos. Like, you follow me? Are you listening? Amen? Hindi sa pag-save, may pakikisama sa Diyos. O makikipag-fellowship. Alright? Hindi lahat ng saved nag-church. Maraming saved pero hindi nagsisimba. Ang ibig sabihin, walang makikipag-fellowship sa Diyos. Amen? Are you with me? Okay, vision na meron kang pakipag-fellowship sa Panginoon. The Bible says, and truly, our fellowship is with the Father and with His Son. Pakalabas, Lord Jesus Christ. Abide in Him. Amen? Abide in Him. Fellowship with Christ. Okay? Jesus should be the center and head of your marriage. Okay? Be close to God. Are you with me? Be close to God. Kayo mag-asawa, be close to God. The closer to God, yung mag-asawa, the closer they will be to each other. Kapag yung mag-asawa close sa Diyos, close din sila sa isa't isa. Nakikinig ba sa akin? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigkis. Tama ba ito? Ang Diyos ang nagpapatibay ng pagsasama. Hindi yung pera, hindi material. Okay. Magkaroon ka ng prayer na magkasama kayo. Na kayo buong pamilya. Kaya anong pangalan ko?
Ano yung pangatlong requirement para sa spiritually good man? Ano yung pangatlong bagay na makikita mo? Spiritually? Okay, the fear of God. May takot sa Diyos. Ephesians 5:21, submitting yourselves one to another. Nakalabas? May magpasakop kayo sa isa't isa, okay, sa takot sa Diyos. Di ba? Okay, submitting. Nagpapakita ito na hindi ka parang hari. Iba, hindi ka parang hari. Hindi ka naman talaga parang reyno makaasta na hindi talaga masulit ka, palaba ka. Pero kayo pagpapasakop sa Diyos, nagbibigayan kayo, submitting. Ipalamin, nagagawa niyong mag-submit sa isa't isa. Anong dahilan? Hindi lang dahilan. Anong dahilan? Bakit may pagpapasakop sa isa't anong dahilan? Yes. Diba? Pag may takot kayo sa Diyos, may pagpapasakop kayo sa isa. Kaya nakatutulong yan para maging maligaya kayong mag-asawa. Para may takot sa Diyos eh. Kaya to fear God is to honor God. To fear God is to serve God. To fear God is to worship God. Amen? Amen? To fear God is to acknowledge. To acknowledge na meron kayong Diyos na nakatingin sa inyo. Nakikinig sa akin? Nakikinig sa inyo para mag-provide mo yung kailangan. Amen? Amen? Kita mo, pag merong sa kanto na nakatayo, yung mga nakamotor na walang lisensya at hindi nakaresto, hindi makadaan. Amen? Ayun ba? Amen? Kahit naman nakamotor, kahit naman may kumpleto ka ng papeles, may SDM ka, dahan-dahan ka pa rin. Nakikiramdam ka. Maliwanag ba? Kasi natatakot ka. Amen? Now, sa Diyos naman, iba yung pagkakapon mo sa kanya, di ba? Hindi trembling, kundi what? You honor God. Ino-honor mo siya, hindi mo gusto makagawa ng labag sa kanya. Kasi may paggalang ka sa Diyos mo. Nagbubunga niya ng what? Ayun, submission to each other. Kaya masaya kayo. Nakikinig ba sa akin? Amen? O ano pa nga? Contentment. Diba? Contentment. Contentment means what? Pakalakas ng contentment? Contentment is a feeling of quiet happiness and satisfaction. Maliwanag, amen? Panatag ka. Satisfied ka. Hindi, amen? Bagaman may mga bagay yung wala sa'yo, pero masaya ka pa rin. Amen? Nasisiyahan ka pa rin. Maliwanag ka? Wala kang pagkaingit kanino pa man. Amen? Hindi mo gusto makipantay, makipagsabay ang kanino pa man. Contentment. Maliwanag ka? Amen? Contentment. Ano sabi ko? Remember, you help each other. And that's what matters. Ang mahalaga, magkasama kayo. Ang mahalaga, buo kayong pamilya. Amen? Sapagat tunay naman may kaligayahan, hindi kayo bilhin ng salapi. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, but godliness with contentment is what? Great gain. Higit to may pakinabang. Alin pang-apat, lima na required? Church attendance. Amen? Nangangol ito ng pagsamba ninyo sa Panginoon. May pagsamba kayo sa Diyos. May pagsamba kayo sa Diyos. Hindi nyo siya kinakalitaan. Meron kayong tapos sa Diyos. Meron kayong pakipag-fellowship sa Diyos. Amen? At Diyos ang iyong salvation. You see that? Spiritual. Diba? Amen? Umuugnay sa Diyos na binibigay Diyos at yung Diyos mo gumagawa sa inyo. Maliwanag ba? Amen? Kaya nga, huwag niyong aasin yung Diyos at yung dalas. Okay? Maging regular, maging tapat kayo sa pagdalo sa Panginoon. Amen yun siya? Ang sabi ba? Not forsaking the assembly. Huwag yung importante yung pagtitipon-tipon na yun. Importante yan.
Hindi maliit na bagay yan. Okay, big deal yan sa Diyos. Sumasamba kayo sa Kanya. Amen? Amen? Not forsaking the assembly. Ito mo, kahit sabi ko, very thankful ako sa Lord. Kapag naalala ko yung panahon na yun na may mga pandemic din, kita mo, hindi natin inalis yung ating pagtitipon-tipon. Sa pag walang assembly, walang church. Church is a called out assembly. Walang kwenta yung online na yan, yung, di ba, ano sa mga, ang tawag ito? Online, Zoom na yan. Hindi ka titibay dyan. Amen kayo siya? Amen? Nakabaling yung pastor, nakashirt pala. Nakaupo. Sumunod na kinagunding galing sa amin, nakakurbata naman. Diba? Pero nakaupo pa rin. Diba? Napatakbo. Yung mga kasi mahulog na, nakabagsyon pa rin. Amen? Pero salamat tayo, iba tayo, talagang nakapo yung mga miyembro. Amen kayo siya? Inonor tayo, talagang God-bless tayo, Lord. Okay, talagang nakapagtipon-tipon tayo. Wala mo sa nangyari sa atin, ha? Kaya nga kung itong limang bagay nito ay talagang naroon, no? Merong mabuting pagsasama at matiwasay na pamilya. No? Ang bawat isa. Now, kaya nga, okay, number, part 2, ating pag-usapan naman itong a practically good marriage. Yung pag sinabing practically, ganito, okay, practically is what? Things that you can do. Practically kasi, ito yung mga bagay na magagawa mo. Yung kanina, gagawin ng Diyos. Tama? Ako niyo ba ako? Ito naman, ito yung magagawa mo. Ikaw ang gagawa. Alright? Okay? Things that you can do in your marriage, no? To make it good. To make it good. And keep it good. Alright? Now, a practically good marriage requires, ito naman, it requires tatlong bagay naman. And then requires ito. No? Now, okay. Now, 1 Corinthians chapter 7, verse 3 to number 5. 1 Corinthians chapter 7, 1 Corinthians chapter 7, 3 to 5. First Corinthians chapter 7. Alright, tayo na ba kayo? Verse 3 to number 5. Now, verse number 7. Okay, 3 to 4, no? Ganito na. Let the husband render unto the wife due benevolence. And likewise also the wife unto the husband. Doon lang tayo muna. Alright? Okay. Due benevolence. Now, so ano pinapakita? Now, under the word benevolence. Gawin niyo po. Benevolence. Pag binasa mo sa Tagalog, kapos yun. Hindi wala ka na nakita, di ba? Sabi, pero maliwanag sa King James Bible, ano ang dapat ibigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae? Okay? Benevolence. Ang sunod, likewise, kayong din, kayong babae, ibigay nyo rin sa asawang lalaki yung what? Benevolence. Alright, tapos pa kita. Ano ba? A practically good marriage requires, number 1 is what? Pagkatakas, benevolence. Kita yun? Benevolence. Alright? Now, sabi ko sa inyo last Sunday, marami ang naghahanap ng kasagutan paano magkaroon ng masayang pag-aasawa. Di ba? Alright? Marami. Pero ang problema, naghahanap sila kung paano magkaroon ng happy marriage, but the problem is they avoid. Iniiwasan na ba nila itong one word na ito? Ano yung one word na yan? Bakit na
sa kanilang buhay mag-asawa. Ha? Okay? Umatin ka mo ng seminars, counseling para makaroon good marriage, wala din mangyayari. Pero itong one word na ito, it will change every marriage for the good. Ano yung one word na ito? Bakit sila? Benevolence. Benevolence. Okay na? This one word, ito naman, hindi naman nangangahulugan, na itong one word na ito, ang mag-aalis ng disagreement. Meron pa rin madalas hindi pagkakasundo sa mag-asawa. Nakikinig ka sa akin? Meron pa rin hindi pagkakasundo. Okay? But it would change every marriage for good. Pero kung itong binibusip ko, ay naroon, madaling malutas. Anumang disagreement, meron ang mag-asawa. Ngayon, kung itong benevolence ito, ay malaking bagay ang magagawa at tulong, anong ibig sabihin ng benevolent? Ano ibig sabihin ng benevolent? Number one, it means what? To be thoughtful. Being benevolent means what? Pakalakas, to be thoughtful. Alright? Thoughtful means what? Sympathetic. Sympathetic. Okay? Sa isang Tagalog, anong ganang thoughtful? Pakalakas? Pagiging what? Maalalahanin. Alright? Being thoughtful. Okay? Being thoughtful sa iyong asawa means you will consider yung kanyang pangailangan kaysa pangailangan mo. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig mo ba kayo? Amen. You see? Hindi mo lang hinahanap lagi yung kailangan mo. Hanap mo rin ano ang kailangan ng partner ko. Maliwanag ba? Amen? Kasi pag kung talaga kung thoughtful yung mag-asawa sa isa't isa, hindi sila para magbitaw ng salitang makakasakit sa kanyang partner. Kasi thoughtful ka eh. Maliwanag ba? Iniisip mo rin, baka masaktan mo siya sa salitang babanggitin mo. Kaya iiwasan mo na masaktan siya. Kasi thoughtful ka eh. Ano yung thoughtful sa Tagalog? Pakalabas? O kita mo? Inaalala mo pa rin siya. Amen? Kaya benevolent means what? Pakalabas? Pakalabas, benevolent means what? Pakalabas? Alright. Pangalawa, Ephesians 4:32. Ephesians 4:32. Nandiyan na kayo? Alright, pakalakas. Ready? And be ye kind to one to another. Ano yung pangalawa? Kahulugan ng benevolent. Kind. Una, thoughtful. Ano yung pangalawang kahulugan? Kind. Be kind. Now, this is binanggit ko siya. Kindness is a choice. Ano sabi ko? Kindness is what? It is a choice. Kindness means to be gentle. Kindness means to be gentle, caring, or considerate. Ano sabi ko? Kindness means what? To be gentle, pangalawa, caring, then considerate. Okay, be kind. Maging mabait ka sa kanya. Alright? Iniisip mo lagi, anong kabutihan ang magagawa ko sa kanya? Maliwanag ba? Paano ko siya matutulungan? Thoughtful ka. Mukhang pagod na yung asawa ko. Mukhang hirap siya. Mukhang may dinaramdam siya. Yan yung benevolent. Hindi mo lang lagi iniisip na makapagpahinga. Kino-consider mo yung partner mo.
Minsan, meron kang gustong bilhin sa sarili mo, pero nakita mo, tinitingnan mo rin, ano din ang pangailangan niya. Naintindihan mo ba ako? Bilhin mo rin. Pangatlong bagay, 1 Corinthians 13 and verse number 5. So, benevolent means thoughtful, kind, then, pangatlong bagay, unselfish. Unselfish, hindi makasarili. Alright? Ano ba sa Tagalog yun? Tinangan natin sa Tagalog? 1 Corinthians 13 number 5. Tayo lahat, hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Unselfish. So, benevolent means unselfish. Hindi siya makasarili. Nabasa ko na, yung pagiging makasarili is the core of many marital problems. Makasarili. Kaya nga, mga kababaihan, don't forget, your husband needs would be met if kung ikaw ay unselfish. Pero tayo yung mga kalakihan. Yung asawa mo ba matutugunan mo yung kanyang pangailangan kung hindi ka rin makasarili. Kaya nga, be unselfish. Be unselfish. Marami akong nakikita na mga nakita ko na, mas malaking porsyento nakikita ko ng mga kalalakihan na minsan pag-uwi sa bahay, nasa bahay, walang ginagawa, kundi po cellphone, naglalaro pa. Kalat-kalat. May mga dapat kami, pero naglalaro pa. Huwag sana mangyari sa atin yun. Naglalaro ka lang. Altuhan ka pagka nasa bahay ka. Kung maghapon wala sa bahay, altuhan ka pag nasa bahay ka. Tabi mo yan, tabi mo yung cellphone mo. Kasi yung pamilya mo. Amen kayo siya? Pagtulog na sila lahat, bumangon ka alas 2, alas 3, saka magkaroon. Mas huwag ka na matulog, makasok ka pa. Amen kayo siya? Pero kasi yun nakikita mo Nakakita ako. Observahan nyo. Nakakita ka na ipapasya ng pamilya. Pagkatapos namamasya ng pamilya, siya naglalaro. Ano ba yun? Buhay na yan. Pakikinig ka sa akin, yun yung makasarili. Sarili niya niisip. Nililibang niya yung kanyang sarili. Benevolent means what? Pakalabas. Okay? Be unselfish. Okay? An unselfish marriage will think about the needs of the other and try to meet those needs, even if it means you are what? Inconvenience. Bagamat gusto mong gawin yung isang bagay para sa'yo, hindi mo nagagawin alang-alang sa kanila. Are you amen? Unselfish. Hindi niya alintana yung kanyang sarili. Okay? Benevolent. Now, benevolent also means what? To be decent. So, be decent towards your spouse. Pakailan siya? To be what? Pakailan? To be towards your spouse. Decent people are honest and behave in a way that most people approve of. Okay. Tingnan ko lang yun, pero may nakita pa ako isang ibig sabihin ng decent. Well-mannered. Well-mannered. Sa Tagalog, may magandang asal. Hinanap ko, anong ba sa Tagalog decent? Decent. Ganun din. Parang telepono. Hindi naman gano'n.
nakita ko lang, pag sinabing decent, KS, well-mannered, may magandang ugali, may magandang asal, kilos. Nakikinig kayo sa akin? Nakikinig mo ba kayo? Okay, yung pananamit. Diba? Amen? Decent. Decente ka. Hindi ka, nakikinig mo ba sa akin? Decente. Hindi ka nagbabar sa harap ng tao. Nakikinig kayo? Nakakita ka ba ng nanliligaw, nagbabar sa harap ng nililigawan? Amen? Amen? Pagka sinibig bar, sa pagbumaba, bar. Yung ganang tao, hindi decente yun. Bastos, di ba? Nakikinig kayo? Nakikinig mo ka sa akin? Amen. Sa pagkain din, well-mannered, di ba? Well-mannered, hindi kayong mamumuyakan. Kita kita yung ginigiling sa bibig mo. Di ba? Hindi ganun ang decente tao, di ba? Hindi mo yung ginagawa sa harap ng iniirid mo. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig mo ba kayo? Amen. Oh, okay. Kapag umiinom ka, decente ka, kaharap mo yung niligaw eh. Glok. Ganun ka ba? Talagang parang pusa. Okay ba? Ano ba na? Pati pa na mo, di ba? Okay, now, benevolent means, nakasulat, decent. Okay? And then, siyempre, kung liligo ka, dahil kang mabango, maganda ka manamit. Amen? Pati buhok mo, ayos, di ba? Kahit kayo, bakit ito ating pinag-uusapan? Kasi, ang ating pinag-uusapan, yung kaya mong gawin, para meron kayong good ba? Isang sakap ito na nakita ko eh. Diba? Kasi minsan, dahil magkasawa na sila, wala na yung pagiging decente. Minsan, namamaho na siya. Mapanghina. Buhay na buhay pa. Diba? Hindi naman katandaan, di ba? Nawala na yung kanyang grooming. Nawala yung kanyang magandang palalamit. Nagpabaya na sa kanyang sarili, di ba? Nakikinig mo ba? Nakikinig mo ba sa akin? Oh, okay. Okay lang sa kanya kasi babaho. Pag aalis naman, tsaka naman tutulog, aalis pa tayo. Yung toothbrush, ang taon na. Talagang maganda pa. Maganda pa. Bira magamit ito. Yung sabon, isang taon na, ang kapal pa rin. Magkasama na naman kami. Yung bang makita ng malinis ka pa rin sa katawan? Ano ba? Pagig sa kumain ka, dahil ka pa rin kumain. Amen? Lagi nakakutsara, may kapang kutsilyo. Kagayat ka na. Dahil na, ginagayat ka. So, tayo na ako, siya tawag siya. Hindi ba? Kasi nakilala ka ng gano'n eh. Magsanay ka ng gano'n. Kaya may kisa? Ayan? Ang sabi mo, katawa-tawa. Hindi mo. Kasasangkap yun eh. Amen? Amen? Hindi ka namamaho, mainit ka pa rin sa katawan, babango ka pa rin. Amen? Isa? Ibig sabihin, okay, kung disente kang kumilos sa harap ng ibang tao, di ba higit dapat dalaw sa harap ng iyong pamilya? Amen? Gusto mo mabago ka sa ibang tao, dapat mabago ka rin sa pamilya mo. Pamilya mo ba yung magpagtitiis sa baho mo? Amen? Hindi ka laging hubad-hubad. Amen ka siya?
Nakatagpo na ba kayo na minsan papasok, nalakad nakabulit sa loob ng bahay. Sa pa, di ba? Ito, may ganyan, di ba? May ganyan, wala nang isip. Wala silang respect sa kalimutan. Hindi tayo dapat ganun. Kung ibigyan ng good marriage, huwag mong arsin yung pagiging decente mo. Amen? Kumain, kumilos, magsalita. Okay. May mga damit ako na yung dinkulay. Kahit bago kang paligo, pag dahil ko, pagtangalan, di ba na amin ang damit ko? Oh, pagkaisan mo nipit. Tinatalang ko yun. Ayaw ko sa dati, hindi ako ulit damit. Ang kulay din mo. Hindi ko lagi akong kahali-hali ng tipin. Amen? Number 2, purity. Purity. A practically good marriage requires, number 2 is what? Ano yung number 2? Purity. Purity, alright? Matthew 5:28. Basta natin mo, Matthew 5:28. Matthew 5:28. Alright, dyan po kayo, nakasabi po, ready? Basa, but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Ito mo. Bakit sa Tagalog, datapot sinasabi ko sa iyo, bakit isa? Na ang bawat tumingin sa isang babae na may taglay na masamang hanga, ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Pwede niyo po? O, kaya nga, husband, keep your eyes from other women. Maliwanag ba? Amen? Keep yourself from pornography. Amen? Ganun din naman, wife, don't dress to attract the attention of other men. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Kayo kapwa. Okay, daddy, hindi ka magpapapogi para sa iba. Mga nanay, hindi ka magkapaseksi para sa iba. Nakikinig ka sa akin? Ayun mo siya. Purity, importante yan. Importante yan. In Hebrews 13:4. Hebrews 13:4. Hebrews 13:4. Nakalabas po, marriage is what? Honorable in all, in the bed, undefiled. Walang gagawin yung mag-asawa sa kwarto na masama. Na magiging masama. Wala. Bakit? Kasi mag-asawa sila. But what? Whoremongers. And what? Adulterers. God will judge. Tagalog, maging marangal nawa sa lahat ang mag-asawa. Katuwag madunisan ang higaan. Sapagkat ang mga mapakipig at ang mga mapangalo niya ay pawag hahatulan ng Diyos. Now, 1 Timothy chapter 2, verse number 9. 1 Timothy 2, verse number 9. Okay? Kaya nga, okay, husband, huwag ka rin biro ng biro, no? Patats-tats sa iba, huwag. Okay? Huwag kang magpapakiyot kanino pa man. Magpakit ka sa asawa mo. Huwag kanino pa man. Paliwanag ba? Amen? Huwag kayo, huwag. Okay? Kaya minabagay, patakot na tayo. Magtakot kung punta tayo. Walang sino mo sa'yo makakasabi sa akin na hinihila-hila ko kayo sa kamay. Kayo lumayo kayo. Wala. Wala akong ginawa ko sa inyo. Ang sinumayaw ko lang kayo. Amen? Kasi kaya gusto ko ganoon din at gawin nyo.
Okay? Kung meron man ako nakabang sa braso, no? Kasi ganagin Nancy, ako balik mag-isip niyo pa doon. Nalipachi. O, di ba? O, magsip ko sa akin. Gusto. Okay. First Timothy 2, verse number 9. 2:9. Kayo lahat. Okay. 1 Timothy 2, verse number 9. Alright, kayo lahat. In like manner also, that women adorn themselves in what? In modest apparel, with shamelessness, sobriety, not with bridal hair, or gold, or purse, or costly array, but which become what? Women professing what? Godliness with good works. Amen? Amen now. Listen. Hindi tinuturo dito masama na ang babae ay may kwintas, merong gold. Hindi tinuturo. Ang pinapag-usapan doon sa yung kainan lang. Okay? Yun ang pinag-usapan doon, ha? O, nakapakita ito ng be modest. Okay? Magkaroon kayo ng kaininan. Keep yourselves pure. Be faithful to each other in thoughts, word, and what? Action. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Purity. Okay? And then, panguli, Ephesians 4 and 32. Ephesians 4 and verse 32. Ephesians 4:32. Okay, nandiyan na po kayo? Tayo na, ready? Basa. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had what? Forgiven you. Okay, panguli is what? Kindness and forgiveness. Kagandaan loob at pagpapatawad. Okay? Ito yung isang malaking bagay na magagawa mo. Maliwanag ba? Kung nais mo lamang talaga ng good marriage. Amen? Maging mabait, maging magandang loob kayo sa isa't isa na magpatawaran. Kung paano pinatawad kayo ng Diyos, alang-alang kay Kristo, magpatawaran din naman kayo. Amen ba? Ha? Okay, now listen. Like yung binabanggit, ano? Kayong mag-asawa, pareho kayong hindi perfect. Ha? You and your spouse are not perfect. Kaya talagang nagkakamali pa rin. Nagkakamali. May nasasabi minsan na hindi maganda. Maaaring ma-open ka, masaktan ka. No? But listen, pero pag nagkaroon magkakamali, anong ibig, anong gusto niya? Be quick to ask for forgiveness. Kung alam mong nagkasala ka, nagkamali ka, agad, I'm sorry, nagkamali ako. At ikaw naman, humingi siya ng tawad, anong dapat mong gawin? Mag-usa ka. No. Kung siya quick to ask forgiveness, dapat ikaw ay quick to forgive. Amen, kasi? Nakikinig mo kayo? Huwag kang maarte. Humihingi ng sorry. Lumakad ka ng balon. Humihingi ng sorry, tinatatawad ka rin. Amen? Paliwanag ba? Na ito isang bagay na tandaan mo. Remember, no? What often seems like the other person's fault, madalas, it's your fault. Kadalasan, yung iniisip mo na pagkakamali ng isa, pagkakasala ng isa, madalas, ikaw rin ang may kasalanan. Pakibasa ng labas. Remember that what
often seems like the other person's fault is often your what? May mali ka rin. Okay? Pero madalas, hindi mo nakikitang mali ka kasi, again kayo, kadalasan lang, kung bakit hindi mo nakikitang mali ka rin kasi galit ka. Pag galit ka, hindi mo nakikitang mali ka rin. Galit ka kasi. Dahil higit, bitter ka. Ang nakikita mo lang siya mali, pero may mali ka rin. Maliwanag ba? Kaya anong kailangan? Ano yung magagawa mo rin naman pala? Para meron kayong good marriage, anong kailangan? Pakilakas na, number 3. Kindness and what? Forgiveness. Maging magandang loob. Maging mabuti ka sa partner mo. Ha? At maging mapagpatawad. Amen? So tonight, you must be honest sa mga bagay nito. Ha? Again, be kind to each other. No? Okay, make sense? Madalas sabi ko talaga paggalit, hindi naman kinakalang magtataas tayo ng boses. Liwanag ba? Anong sabi ng kaibigan? A soft answer, turn it away. Sa Tagalog, ang malumaning na sagot, pumapawi ng galit. Amen? Ang malumaning na sagot, pumapawi ng galit. Amen? Amen? Kaya mo naman magalit, hindi ka tumataas ang boses. Tama ba ako? Kaya mo naman magalit ka, pero malumanay ka pa rin magsalita. Alam mo, walang iyak. Naniniwala ka ba? Ikaw naman, naniniwala ako. A soft answer, turn it away. Okay? Now, subukan mo. Sige, subukan mo. Galit ka, pero malumani ka. Amen? Amen? Ayoko. Halika, ayoko. Hindi ko sasama. Subukan mo. Kaya mo? Amen, kisa? Ayun po ba? Nakita niyo yung talata, yung Ephesians 4:32, balikan niyo po dito yung mga. Okay, 32. Alright, verse 31 po muna, 31. Alright. Ano ang bili ng Panginoon? 31. Okay, let all bitterness and what? Wrath and anger and what? Clamor. Ano yung clamor? Pagbabanta. Ano yung clamor sa Tagalog? Pagbabanta. Threaten. Nagbabanta kang may gagawin kang hindi maganda kasi galit ka. Sabi Diyos, yung bitterness, yung po, yung galit, yung clamor, at yung evil speaking, alisin ninyo with all malice. Ha? And then, verse 32, sa halip is what? Sa halip is what? Be what? Bakit naman? Be what? Be ye kind one to another. Okay? Ano sumunod? Okay. Tender-hearted is what? Mahabagin. And sumunod, magpapatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng what? Pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.